Napuno ng tensyon ang loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi, May 13, matapos lumabas sa mga ulat patungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Bandang 5:23 p.m. kahapon, bago matapos ang plenary session ng Senado, nag-Facebook Live si De La Rosa at sinabing nakakuha siya ng impormasyon na aarestuhin siya ng mga opisyal ng NBI at CIDG. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ilang oras matapos ito, inanunsyo naman ng Supreme Court na hindi pa sila maglalabas ng temporary restraining order laban sa petisyon na inihain ni De La Rosa kaugnay sa posibleng pag-aresto sa kanya, bagkus ay pinagko-comment ang mga respondents sa inihaing petisyon sa loob ng 72 oras. Pagkatapos nito, bandang alas 7 ng gabi, inilagay muli sa lockdown ang Senate premises at sinabi ni Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca sa mga media members na may aarestuhin umano sila. Hindi naman nilinaw ni Aplasca kung sino ang aarestuhin. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw na ang mga putok ng baril sa loob ng Senado. Guys, wala tayo maririnig. Sumingay tayo. Matapos ito, nag-Facebook Live naman si Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing under attack umano ang Senado. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant-at-Arms. So the NBI is denying na tao nila pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? Ayon naman kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, mga perceived NBI agents umano ang pumasok sa Senado kung kaya't nagkaroon ng putukan. Matapos humupa ang tensyon, dumating naman sa Senado sina DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. upang siguruhin ang kaligtasan ng mga senador. Klinaro din ni Remulla na hindi umano nila aarestuhin si De La Rosa. Nang humarap naman sa media si Remulla, kinumpirma niya na wala umanong casualties sa nangyaring putukan. Sinabi rin ni Cayetano kagabi na secured si De La Rosa sa kabila ng nangyaring putukan. Kinumpirma din nila na nasa Senate premises pa rin ang senador. Ngunit ngayon lamang Huwebes, May 14, sinabi sa media ng isang source na nakalabas na umano ng Senate premises si De La Rosa bandang 2:30 a.m. Sa ngayon ay walang inilalabas na pahayag si De La Rosa at ang kanyang mga abogado na sina Attorney Israelito Torion at Attorney Jamie Bondoc patungkol sa kanyang kinaroroonan. Samantala, kinundena naman ng ilang mga officials ang nangyaring kaguluhan sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Kahit ano pa man ang nangyayaring alitan sa ating bansa, walang puwang ang karahasan sa ating demokrasya. Wika ni Senator Bam Aquino sa isang pahayag. For now, all we can do is watch and pray for our country. Sana ay malinawan ang ating mga isipan at manaig ang konsensya ng bawat isa, lalo na ng mga nasa matataas na posisyon. Saad ni Pasig City Mayor Vico Soto.
Dahil naman sa nangyaring kaguluhan, hinikayat ni ML Party List Rep Leila de Lima na sumuko na sa mga otoridad si De La Rosa. Ang pinakamainam na solusyon ngayon ay sumuko na si Senator Bato de la Rosa sa otoridad. Wala nang dapat maging gulo o madamay pa. Pahayag ni de Lima sa isang Facebook post.